Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo pong muli ay tumayo bilang paggalang po natin sa salita ng ating pong Panginoon. At muli pong babasahin yung ating pong teksto na matatagpuan sa Hebrews chapter 11, verse 6. Babasahin ko po sa New International Version. Ganito po ang sinasabi. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang masalita na ating pong nabasa. Maaari na po kayong mapaupo. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon, faith that pleases God. Ang pananampalataya na nakalulugod sa ating Panginoon. Ibig bang sabihin, Pastor, may pananampalataya na hindi nakakalugod sa Panginoon? Meron po. Kaya dapat ma-check po natin kung yung pananampalataya natin ay nakalulugod sa Panginoon. Because faith is central to the Christian life. Ang pananampalataya, ito yung sentro ng ating buhay isang Kristiyano. At bawat isa, kinakailangan na yung pananampalataya po natin ay nakabase po sa salita ng ating Panginoon, nakabase po doon sa mga pangako ng ating pong Panginoon. Dito po sa ating pong teksto, sa Hebrews chapter 11, ito po yung tinatawag nilang Hall of Faith. Kung merong Hall of Fame na mga parangal, meron naman pong tinatawag sa Biblia na Hall of Faith. Sapagkat itong Hebrews chapter 11, hinighlight niya dito, ipinakita niya dito yung mga tao na nagtiwala sa Panginoon, yung mga tao na nagkaroon ng pananampalataya na nakalulugod sa ating pong Panginoon. At titingnan po natin dito na kung may pananampalataya na nakalulugod sa Panginoon, mayroon naman palang pananampalataya na hindi nakalulugod. Kaya not all faith pleases God. Hindi lahat ng pananampalataya ay nakalulugod sa Panginoon. At ang nais ng Panginoon, sa bawat isa po sa atin, kinakailangan magkaroon po tayo ng pananampalataya na nakalulugod sa Kanya. Ano bang klaseng pananampalataya? Yung nakalulugod sa Panginoon. In our text, there are biblical characteristics of faith that pleases God. May mga katangian mula sa Biblia ng nakalulugod na pananampalataya. Number 1, sa Hebrews chapter 11 verse 1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not unseen. Faith believes God's word. Yung pananampalatayang nakalulugod ay naniniwala sa salita ng Panginoon. Faith is confidence based on God's character and promises. And faith is being sure of what we hope for. It is confidence in things not yet seen. Kinakailangan na magkaroon tayo ng pananampalataya na naniniwala sa salita ng ating Panginoon. Pananampalatayang nakabase sa salita ng Panginoon. Pananampalatayang nakabase doon sa katangian ng pangako ng ating Panginoon. Ang pananampalatayang ito, kinakailangang manampalataya tayo sa mga bagay na hindi pa po natin nakikita.
Because God's word is more than reliable than circumstances. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay mas higit na makatotohanan kaysa sa mga sirkumstansya na nararanasan natin sa ating mga buhay. We must trust God's promises even when we cannot see the result. Na bagamat hindi pa po natin nakikita yung resulta, kinakailangan magtiwala tayo sa Kanya. Yung nagpatotoo kanina dito, nagpapasalamat siya sa mga blessing na dumarating sa kanyang buhay at sa mga blessing pang parating. Hindi pa man niya nakikita, hindi pa man niya nararanasan, pero pinapasalamatan niya yung mga blessing pang darating sa kanyang buhay. That is faith. Amen. 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 Yung naniniwala ka na mangyayari sa buhay mo yung isang bagay, bagamat hindi mo pa nakikita. Kasi yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon, na faith is the substance of things hoped for. Hindi pa natin nakikita, pero naniniwala ka na mangyayari, matatanggap mo sa buhay mo. Faith is standing firm on God's word. Pananampalatayang nakahawak, nakaangkla sa salita ng ating Panginoon. Why? Because God's word never changes. Yung salita ng Panginoon ay hindi po nagbabago. Everything else may fade, but His word remains. Mawawasak, masisira, mapaparang, mawawalang lahat. But ang salita ng Panginoon, mananatili magpakailanman. So faith is anchored on eternal truth. Yung pananampalataya nakaangkla sa isang katotohanan mula sa salita ng ating Panginoon. We must stand firm when trials come. Na kahit anumang mangyari sa ating mga buhay, yakapin, hawakan, panindigan natin ang salita po ng ating Panginoon. Kung ano yung salita ng Panginoon na napakinggan mo, kung ano yung salita ng Panginoon na pinaniniwalaan mo, kung ano yung salita ng Panginoon na pinananampalatayanan mo, kinakailangan hiyakapin mo yan, kinakailangan tayuan mo yan, anumang mangyari, anumang maging sitwasyon sa ating mga buhay, hindi natin lalayuan, hindi natin itatakwil, kundi yayakapin at titindigan natin yung salita ng ating pong Panginoon. Faith is seeing beyond present circumstances. Ang pananampalatayang higit na may nakikita ka kaysa sa mga kasalukuyang sirkumstansya sa ating mga buhay. Faith is not just seeing beyond. It is trusting God's word above what we see right now. Yung pananampalataya na nagtitiwala ka sa salita ng Panginoon, higit pa sa mga nakikita mo ngayon sa iyong buhay. So we must trust God's promises even when answers are not yet visible. Na kahit di mo pa nakikita yung katubunan ng panalangin mo, ng hinihingi mo sa Panginoon, pagtiwalaan mo ang Diyos na mangyayari yon sa buhay po natin. Palakpakan po natin ang Diyos. Pangalawang pananampalataya na nakalulugod sa Kanya, sa verse 7, by faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. Faith obeys God's command. Ang pananampalatayang nakalulugod sa Diyos ay yung pananampalatayang sumusunod sa utos ng Panginoon.
Noah, ang ginamit po dito is the life of Noah. Noah obeyed God before he saw the flood. Bago pa man magkaroon ng baha, sumunod na si Noah. And God commanded Noah to build an ark in a dry place. Inutusan ng Diyos si Noah na gumawa ng isang daong sa lugar na walang katubig-tubig. Ang utos na ito ay kakaiba. Bakit? Walang kaulan-ulan. Napakainit ang panahon. Pero inutusan ng Panginoon si Noah na gumawa ng daong dahil ang sinabi ng Diyos kay Noah, gugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng baha. Hindi pa man nakikita ni Noah ang paparating na baha, hindi pa man nakikita ni Noah ang sinyalis ng tag-ulan, but he obeyed God. Sumunod siya sa utos ng Panginoon. Why? Dahil meron siyang pananampalataya sa Panginoon na kung ano ang sinabi ng Diyos, yun yung mangyayari. Doon naniniwala si Noah. Kaya sumunod siya sa Panginoon. Faith obeys when it is not logical. Obedience is better than human reasoning. Tayong mga tao, bago tayo sumunod, ang dami pa nating rason. Nakikipagdebate pa tayo, nakikipagtalo pa tayo sa isang bagay na pinapagawa ng Panginoon, sa isang bagay na gusto natin gawin na sinasabi ng Panginoon, pero tayo minsan nakikipag-away pa, nakikipag-diskusyon pa, nakikipag-debate pa bago tayo sumunod. Nagkakaroon tayo ng human reasoning. Hindi nawawala yung salitang what if, what if. But, kung gusto nating malugod ang Panginoon sa ating pananampalataya, magkaroon tayo ng pananampalataya na marunong sumunod sa pinapagawa ng Panginoon without any human reasoning. Amen? Amen. Amen. Paggawain ng Panginoon, huwag ka nang makipagtalo, huwag ka nang makipagdiskusyon. Dahil ang gawain ng Panginoon, hindi pinagdidebatihan, hindi pinagdidiskusyonan, pinag-uusapan para sa ikagaganda ng gawain ng Panginoon, para sa kapurihan ng ating Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Noah obeyed despite ridicule and opposition. Ang daming mga nambuli kay Noah. Ang daming mga hindi naniwala sa kanya. Ang daming mga tumawa kay Noah. Sinasabi pang nababaliw na, nasisiraan na ng ulo si Noah. Gumagawa ng daong, wala mang ulan, wala mang bagyo. Gumagawa ng daong. But ilang taon na tiniis ni Noah yung pagbubuli sa kanya, ilang taon na tiniis ni Noah na siya ay pinagtatawanan dahil sa kanyang ginagawa. At habang ginagawa niyang daong, nangangaral pa rin siya ng salita ng Panginoon. Pero ang mga tao, pinagtatawanan pa rin si Noah. But despite sa mga pambubuli, despite sa mga oposisyon na nararanasan ni Noah, sumunod pa rin siya sa pinapagawa ng ating Panginoon. Noah obeyed God. Even others did not believe.
na kahit sinasabi na ni Noah, ang sinasabi ng Panginoon, ang mensahe ng Panginoon sa mga tao, hindi pa rin nila pinaniniwalaan. But sa kabila ng hindi paniniwala ng mga tao sa mensahe ni Noah, si Noah ay nagpatuloy pa rin sa kanyang ginagawa, sumunod pa rin siya sa pinapagawa sa kanya ng ating Panginoon. Faith is not influenced by majority opinion. Yung pananampalataya po natin, dapat hindi na i-impluensyahan kung ano yung opinyon ng nakararami. Kasi kung opinyon ng nakakarami, yung ating papakinggan, hindi na sana nagawa ni Noah yung daong. Kasi at that time, 8 tao lamang ang naniwala kay Noah. At ang kanyang pamilya lamang ang naniwala kay Noah. Pero despite, nag-ubi pa rin si Noah sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Genuine faith produces action. Dahil may totoong pananampalataya si Noah, nagkaroon ng gawa. And obedience is evidence of trust. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon, ang ebidensya ng pagtitiwala natin sa Panginoon ay ang pagsunod natin sa sinasabi at pinapagawa ng ating pong Panginoon. We must act on what God has already revealed. Obey even when the outcome is uncertain. Matuto tayong sumunod sa Panginoon kahit nang tingin natin ay hindi tiyak ang magiging kahihinatnan o magiging bunga. Pero I believe na kapag may pinagawa ng Panginoon sa atin at kapag sinunod natin yun para sa ikabubuti natin at hindi sa ikasasama. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, para sa ikabubuti mo yon. Kaya matuto kang sumunod sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Number 3 and last, na pananampalatayang nakalulubog sa harapan ng Panginoon. Hebrews 11:8. Ang sabi po dito, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Faith that pleases God is a faith perseveres through trials. Ang pananampalatayang nakalulugod sa Panginoon ay ito yung pananampalataya na nagtitiyaga sa mga pagsubok, nagtitiis sa mga pagsubok sa buhay. Abraham followed God without knowing the destination. When God called Abraham to leave his country without giving full details, sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, lisanin mo ang iyong lugar. Lisanin mo ang iyong tahanan. Lisanin mo ang iyong pamilya. At pumunta ka sa lugar na aking ituturo sa iyo. Hindi po detalyado ang instruksyon ng Panginoon kay Abraham. But Abraham obeyed what God has instructed to him. Faith begins with obedience to God's word. Nagsisimula ang ating pananampalataya kapag natututo tayong sumusunod sa salita ng ating Panginoon. So Abraham moved even when the destination was unclear. Lumisan nga si Abraham.
bagamat hindi tiyak yung lugar na kanyang pupuntahan. Abraham perseveres in long waiting. Nung tinawag ng Diyos si Abraham, he is 75 years old. At nung tinawag siya, nangako ang Panginoon sa kanya na magkakaroon ng isang anak. But Abraham waited for 25 years bago matupad, bago ma-fulfill yung promise sa kanya ng Panginoon. Nung tinawag ng Diyos si Abraham para pumunta sa lugar na ituturo sa kanya ng Diyos, 75 years old si Abraham. At nung ipinanganak ang kanyang kaisa-isang anak ni Isaac, 100 years old si Abraham. Ilang taon naghintay si Abraham? 25 years. So God's promises often requires patience. Ilang taon ka na bang naghihintay sa sinasabi ng Panginoon na pangako niya sa iyong buhay? Marahil sabihin mo, Pastor, isang taon ka nang ipinapanalangin ito, bakit hanggang ngayon hindi ko pa matanggap-tanggap? Pastor, 3 taon na. Pastor, 5 years na. Bakit hanggang ngayon wala pa? Kapatid, huwag kang magmadali. Si Abraham nga 25 years na naghintay para matupad yung pangako ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang magmadali. Matuto kang maghintay. Waiting is part of God's process of strengthening faith. Yung paghihintay po natin ay isang proseso ng Panginoon para mas lalong mapalakas, mapatatag yung ating pananampalataya. Do not give up when answers are delayed. Huwag kang sumuko. Huwag kang magreklamo. Huwag kang magtanong sa Panginoon na bakit ang tagal ng katugunan nung hinihingi mo sa Panginoon. Because pinoproseso ka ng Panginoon. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, pinoproseso ka ng Panginoon. God's timing is often different from ours. Yung timing ng Diyos ay magkaiba sa atin. Kapag timing na ng Panginoon, panahon na ng Panginoon, walang sinuman makakahadlang. When the timing of God ay pagpalain ka niya sa iyong buhay. Kung ang timing ng Diyos ay panahon na para tugunin niya, ibigay niya yung katugunan ng iyong panalangin sa Kanya, walang sinuman makakahadlang. At maiiyak ka na lamang, hindi dahil sa mga circumstansya. Maiiyak ka na lamang hindi dahil sa mga pagsubok, but maiiyak ka na lamang dahil sa paggamit mo ng mga katugunan ng iyong matagal na ipinapanalangin sa Panginoon. Do not abandon God's promises because of temporary setbacks. We must continue trusting God in seasons of waiting. Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon sa panahon na ikaw ay pinoproseso
ng Panginoon na habang hinihintay mo yung katugunan ng Diyos sa iyo. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Kumusta po yung ating pananampalataya? Yung pananampalataya ba natin ay nakalulugod sa ating Panginoon? Faith that pleases God is a faith believes God's will. Faith that pleases God obeys God's commands. And faith that pleases God perseveres through trials. Anong klaseng pananampalataya mo sa Diyos? Ang nais mong ibigay sa Kanya. Commit to believing, commit to obeying, and following God regardless of circumstances sa ating mga buhay. Nawa yung pananampalataya po natin, mga kapatid, ay pananampalataya na kalulugod sa ating Panginoon. Awitin na natin, Jesus, I believe. Hallelujah. Habang inaawit natin ito, bibitawan natin ito ng pagtitiwala sa Panginoon, na naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala tayo sa Kanya, naniniwala tayo sa Kanyang mga salita, naniniwala tayo sa Kanyang mga pangako. Whatever circumstances sa ating mga buhay, pagtiwalaan natin ng Diyos. Hallelujah. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Yes, Lord. Jesus, I belong to you. We must sing it for the declaration of our faith. Hallelujah. That we believe in Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Kapatid, nawa sa umagang ito, ang ating pananampalataya ay nakalulugod sa Panginoon. Dakilang Diyos sa umagang ito, maraming salamat sa inyong masalita. Tulungan mo kami ng aming pananampalataya sa iyo ay nalulugod ka, Panginoon. Allow us, by the power of your Holy Spirit, ng aming pananampalataya ay nakalulugod sa iyo. Help us to obey you. Even circumstances sa aming mabuhay ay makaranas kami ng help us, O God, na magtiwala sa inyo. Help us, O God,
na maparangalan, mapapurihan ng iyong dakilang pangalan. And help us to persevere in the midst of trials. Help us, O God, to obey. Salamat sa iyong masalita sa umaga nito. Sa inyong lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi ng